problemado ka rin ba sa mabagal na daloy na trapiko ngayong holiday season at hirap magbiyahe ngayong last-minute shopping sa mga pamilihan? Audrey, hindi lamang yan ang problema dahil din sa holiday preparation, hindi naiwasan ng aksidente sa daan. Kaya ngayong araw, para sa ilang road safety tips this season, makakapanayam natin si Ma'am Cynthia Reyes. Welcome po dito sa Rise and Shine Morning. Pilipinas, Ma'am Cynthia. Good morning. Thank you sa invitation. Thank you for being with us this morning, ma'am. Well, kami dito sa PayTV, no, almost every nagbabalita tayo ng mga aksidente sa kalsada dahil sa season. Yung iba nakainom, yung iba puyat. So, Ma'am Cynthia, ngayong holiday season, sunod-sunod po yung araw at walang pinipiling oras yung heavy traffic. Lalo na ngayon last-minute shopping para sa Christmas. Ano po yung unang dapat na alamin o gawin bago bumiyahe? Siguro unang-una, planuhin mo. Ano ba yung gagawin mo, bakit ka lalabas? Tapos, yung kung last-minute shopping, ilista mo na kung ano yung mga kailangan mo para hindi ka naaalis ulit. Siguro, at pangalawa, of course, check your vehicle muna. Kung gagamit ka ng sasakyan, check mo muna yung sasakyan mo kung in good running condition ba para makaiwas din sa abala at aberya paglabas. Okay. Yung iba kasing mga taga-ibang bansa, pagdating dito sa Pilipinas, nagugulat sila na parang talagang grabe yung singit ng mga motosiklo, grabe yung pagtutok sa mga sasakyan, yung maraming mga kamote na mga drivers, mapamotor, mapasasakyan, di sumusunod sa batas trapiko, the irresponsibility of some of the, yung mga nagmamaneho, what could be the reason? Bakit po ganun dito sa Pilipinas? Speaking yan, yung pagsunod sa batas, minsan nga may narinig ako, yung iba, hindi naman lahat, may mga matitino, yung iba akala ata nila ang batas natin ay mga suggestions lang na pwedeng sundin or pwedeng hindi. Siguro yung kagaya yung sinasabi mo na na-observe ng mga especially mga foreigners, yung bumper to bumper. Kasi nga nagmamadali. Hindi ayaw masingitan. Tapos, yung sinasabi mong ibang motor, dahil nga pag masikip dito sa isang lane, lilipat siya sa kabilang lane na yung iba hindi naman tinitingnan kung safe ba pag lumipat siya sa kabilang lane. So, yun yung minsang dahilan kung bakit nagkakaroon ng mga insidente. Yung, di ba, makikita nyo, traffic pero ba't may banggaan? Kasi yun nga yun, di ba, yung sisingit, yung biglang sisingit na hindi sa tamang lugar. Saan ka ba dapat nakapwesto pagka sisingit ka sa kalsada? So, yun yung mga dahilan nun eh. Siguro factor din, Prof, ma'am, yung proper driving education. So, bukod doon, may mga matitino namang mga driver. Ang problema, pag nakita nila, lahat mulusot ako na rin nagkakahawaan na. No? Pero para sa mga commuters naman, yung mga nagko-commute at bumabiyahe, paano po natin gagawing ligtas ito? Dahil minsan bumabiyahe tayo, madaling araw na, ang dami pa natin nakikita, kulang ang mga sasakyan. So, madaling araw na, hirap na hirap umuwi dahil minsan kulang yung public transport. Siguro sa ating mga pedestrians and commuters, alamin lang natin saan ba yung tamang lugar kung saan tayo maglalakad. Alamin natin or gawin natin na doon tayo maglalakad sa tamang lakaran, tamang tawiran. And siguro isa ring na, hindi mo suggestion, recommendation sunod lang tayo na yung sa loading and unloading base, doon ka lang sumakay or bumaba para mas safe ka. May ganun pala sa Pilipinas. Parang kahit saan nakikita ko, nagbababa mga... Parang door to door na pagka bababa ng sasakyan. Sige ma'am, balik tayo sa Pasko. Dahil nga maraming babiyahe, malalayo yung babiyahihin nila. So, ano ba ang mga... Kasi usually, iba yung kapag day driving or city driving versus kapag pupunta ka talaga sa malalayong lugar. Ano yung mga dapat naming tandaan? So, yung una, kagaya ng sinabi ko kanina, unang-una, planuhin mo. Planuhin mo yung biyahe mo. Saan ka ba pupunta? So, regardless of any kinds of driving, yun talaga? Yes, kailangan planuhin mo kasi syempre, di ba, I'm sure kayo, ginagawa nyo rin yan na i-check nyo sa mga apps na ito bang dadaanan ko, ma-traffic, para magkakaroon ka ng alternate na ruta kung babiyahe ka. Pangalawa, ayun, check mo pa rin yung sasakyan mo. Diba? Yung tinatawag nga yung acronym na blow baggets. Yun, very helpful yun. Para tingnan battery, light, oil.
gas, Water. especially. Yung S doon, syempre, yung pangatlo, yung self. Yun. Naririnig ko yung kwentuhan nyo kanina. Importante yung sarili mo. Estimahin mo na okay ka ba magmaneho ngayon, pag alis mo. Tama rin yung narinig ko kanina na kailangan may enough sleep ka, yung enough na pahinga bago ka magmaneho. At siguraduhin mo rin namang hindi ka nakainom paglalabas ka. Kasi Ayun. para makaiwas ka sa mga Kahit disgrasya. isang bote, dalawang bote, ma'am. Hindi, Wag. Oh, don't Oo. drink and Don't drive. drink and drive, di ba? Kasi nga sinasabi ng mga research at ng mga experts, ang pag-inom nakaka-impair na kasi ng senses natin yan. So, lalo na kung kasama mo ang buong pamilya mo, di ba? Oo, tsaka Syempre, isipin mo, may uwi ang safety. kapamilya. Yes, yung safety mo palagi at Oo. ng pamilya mo isipin. Kamusta ba in terms of ano ma'am, mga road rages and other cases na pwede mangyari aksidente sa daan? Ano yung most common na alam mo pwedeng maiwasan pero laging nangyayari? Yung nagsisingitan, Okay. yun naman minsan ang nagiging cause ng kaya, Oo. una maririnig mo lang yan, magbubusinahan sila. Di ba? Pangalawa, yun na, yung may magmumura na. So, yung pagsisingit, kaya nga importante talaga na palagi nating iniisip na magplano tayo saan tayo dadaan. At saka, kung traffic na, kaya nga minsan makikita mo may mga signages na stay on your lane. Okay. Kasi di ba para iwas aberya. Tapos, isa sigurong tip pa, kung alam mong, ay kung may oras kang hinahabol, umalis ka ng maaga sa kung saan ka man manggagaling. Kasi syempre, halimbawa, may kausap ka na 9 o'clock, aalis ka ng 8 o'clock, alam mong ba-traffic or baka pwedeng may mangyari, may aberya, magta-traffic. So, kami palagi namin sinasabi, plan your trip tapos umalis ka ng maaga. Okay. Lagi sinasagot niya yung Ma'am Cynthia na planuhin maigi, no? Oo. Hindi kaya dahil, kaya minsan hindi na pinaplano ng mga kababayan natin yung kanilang biyahe dahil sa nagiging dependent na rin sa mga apps. No, nakikita naman nila kung saan yung mga rutang dapat daanan. Pwede. oo. Pero kasi nga, di ba may mga insidente na hindi naiiwasan. Sige, makikita mo sa app mo, maluwag dito sa kalyeng to. Mamaya red na yun. biglang, biglang may nagkaaberya, biglang may nagbanggaan. So, yun, matatraffic ka na. Ma'am, you're an advocate. What interventions do you do? Are you in a group? What do you do, ma'am? Sa Automobile Association Philippines, we do road safety programs. Okay. Flagship advocacy talaga ng AAP ang road safety. For Christmas, for this season, kumusta? Yun, Ganun pa rin, mga ganito, tuloy-tuloy pa rin, tuloy-tuloy pa rin sustainability pa naman, rin. oo, yung mga sustainable programs na ginagawa namin, Okay. especially for school children. Speaking of driver's education, so ginagawa rin namin yan. We're coming up with a video para sa mga gustong matuto kung paano ang tamang pagmamaneho. At School pag-uugali. So sa school pa lang natutulong Yes, na. Okay. opo. Meron Ganda tayong nun. road safety for school children. Alright, Ma'am Cynthia, maraming salamat po sa inyong mga impormasyon na ibinahagi sa amin ngayong umaga. Again, sa ating po mga kababayan, tandaan po natin, ingatan yung pagbiyahe ngayong holiday season. Maraming salamat po. Thank you, You're Ma'am welcome. Cynthia.